topic for today is from John 21, conversation on John 21:15 to 19. Ayan, so yun po yung binasa ni Brother Enorme. Yun po ay tungkol sa restoration ni Pedro, no? Kasi as we know, after na napako si Kristo, kasama even before na napako si Christ, pinagkanulo ni Pedro si Lord, ano? Tatlong beses, and from then on, nag-backslide siya. Ayaw na niya sa Panginoon. Hanggang sa namatay si Jesus, then after the resurrection, nung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, pinunta niya si Pedro. Si Pedro bumalik na sa pangingisda. So 3 years siyang naglingkod kay Lord, and after 3 years, bumalik na siya sa pangingisda. Ayaw na niya maglingkod. Na-frustrate siya. Nag-backslide siya sa madaling sabi. Pero hindi nakalimutan ni Lord si Pedro, pinuntahan siya. So yun po yung pangyayari na binasa sa atin. So you're familiar with that. Yung iba, dito tinanong si Pedro, ang sabi ni Lord, mahal mo ba ako, Pedro? Ayan, so 3 beses niyang tinanong si Pedro. Nainis na nga si Pedro, Lord, alam mo namang mahal kita. Kung gano'n, pakainin mo ang aking mga tupa, sabi ni Lord kay Pedro. Tapos yung huling talata, binanggit doon yung propesiya kung paano mamamatay si Pedro. Nung matanda ka pa, nung bata ka pa, nasusunod ka sa gusto mo, pero pag matanda ka na, iuunat mo na lang yung kamay at aakayin ka kung saan ka dadalhin ito. So, ang sabi nung talatang sumunod, ipinaliwanag yung talata 18, 19 yata yon, na ang tinutukoy doon ay ang kahihinatnan ng pagkamatay ni Pedro. So, as we know, si Pedro po ay pinatay. Ipinako rin siya sa krus, pero mas matindi yung sa kanya sapagkat siya ay ipinako sa krus ng pabaliktad. So yun po ang yan po ang kasaysayan tungkol kay San Pedro. Okay. So hindi po siya the familiar nagbabantay doon sa langit at may hawak na manok. Naalala ko tuloy yung nagtitrending na awit, nasa langit na ba ako? Kayo po ba si San Pedro? Isang araw nagmamaneo sa Cubao. So, there is no such thing as si San Pedro ay nagbabantay doon sa pintuan ng langit. No? Walang ganon. So, yun po ay isang kathang isip. Isang kathang isip lamang po. Bakit? Sapagat wala namang binabanggit ang Biblia tungkol sa bagay na yan. Ang katotohanan, si San Pedro ay naghihintay na mabuhay na maguli din. Katulad nung karamihang namatay ng mga Kristiyano. They are all waiting. So, Peter, even Mary is dead. No? Yan po ang katotohanan ng Biblia. So, yung famous na tanong ni Jesus Christ dito, do you love me? Sabi niya kay Pedro. Kasi nag-backslide na nga si Pedro eh. Do you love me? But after shall we say after the reconciliation, no? So, doon si Lord nagtanong kay Pedro na, do you love me? Amen. Do we love each other? Do we love our parents? Do we love, God? Minsan medyo awkward pagka ikinukumpara natin ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao, no? O ikinukumpara natin ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig sa mga bagay-bagay. So, these days, maraming magagaling na nagko-correct tungkol sa Valentine's na
Binabanggit nila na, no, it's not. No, the real love is the love of Jesus. Totoo naman yun, kaya lang, ang nangyayari kasi, you are comparing calamansi to an orange. No? You cannot compare calamansi to an orange. So all you have to do siguro, kung gusto mong mag-correct, yes, you have this love, but we have a greater love. I know a greater kind of love. Amen. Yes, you have this love, yung Valentine's. You have this love that is earthly love, maybe filial love, love to one another, love to loved ones. Pero when you want to somewhat correct, sasabihin mo, I have a better kind of love. Yes, you have this Valentine's, but I have a better kind of love, which is John 3:16. God loves you. Amen. So, wag nating ipagkumparahin. Ang ginagawa kasi, pati ng mga Kristiyano, they're comparing calamansi to orange. You cannot do that. Calamansi is calamansi. Orange is orange. Amen. Naintindihan nyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Let's leave it as it is. Calamansi ang sineselebrate ng sanlibutan. A kind of love that is compared to calamansi. And we know, yung calamansi, pag hindi mo nilagyan ng asukal, hindi mo ma-appreciate na limonada. Diba? So that is the way it is. So, you cannot force calamansi to become an orange kasi calamansi talaga siya. You offer a better one. Maasim yan, pero mayroon akong mas magandang prutas na mas matamis. And that is the orange. So, leave it as this is. They celebrating Valentine's. Mag-rejoice sila dyan, pero as we know, they are celebrating on a level of a calamansi only. Amen? Calamansi. So, i-offer natin that there is better than that, which is orange. Amen. So, the love of God is better. So, sabi natin, we can celebrate doon sa comics namin ni Brother Roy, we can celebrate the Christian way, and the Christian way is the love of God more than the love of the flesh or the love of things and the love of one another. Well, actually, the Bible also tells us to love one another, pero on a different level. No? Sa mataas na level din. Kaya't itong sinabi ni Lord na, do you love me? We will be talking about God's love. Amen. It is God's love which is better than the world is celebrating. Natanong nyo na ba itong ganitong tanong sa inyong mga mahal sa buhay? Do you love me? Natanong na ba? You just received, I love you. You just received a word, I love you. Pero kayo ba'y nakapagtanong ng ganitong tanong? Mahal mo ba ako? Remember, we are talking on God's level, no? The love of God. I love you with the love of the Lord. Ayan. Pero ibaba natin ng konti. Ayan, nakapagtanong na ba kayo sa inyong mga asawa, sa mga boyfriend, mahal mo ba ako? Nakapagtanong. So, nakapagtanong ngayong Hearts Day. Ano naman ang sagot? Same? I love you too. Okay. Do you love me? Do you find it awkward a man is saying to a fellow man, si Jesus Christ is saying to Peter, Pedro, do you love me? Awkward ba yun? Kapatid, medyo sa kultura natin, medyo parang hindi ginagawa. Di ba? Sa babae, hindi naman masyadong ano yun, ano?
Do you love me? Hindi masyado? Sa babae ba, expressive ba kayo sa ganyan? Do you love me? Okay, as a friend, of course. Pero nababanggit ba na nasusolicit ba yung ganyang uri ng tanong? Do you love me? It depends upon the culture. Dito sa Pilipinas, medyo awkward lalaki sa lalaki yon. Do you love me? Pero Jesus is asking Pedro, mahal mo ba ako? Sa Israel ho kasi, hindi siya masyadong malicious. No, hindi siya masyadong malicious. So that's why we need to understand it that way. Kasi depende sa kultura. Depende po sa kultura. But of course, Jesus Christ is referring to a kind of love that is a brotherly love. Amen? Pag-ibig, hindi lamang sa brotherly love, kundi pag-ibig sa Panginoong Diyos. Yun ang sinusolicit dito ni Jesus Christ. Now, we will be conversing three things here, dito sa kwentong ito. Makikita natin that the kind of love defined by us, no? Si Pedro ang example natin, and we will be seeing ano ba ang pag-ibig natin sa Panginoon. So, the kind of love defined by us, and we will also learning the kind of love demonstrated by Him, by Jesus, and the kind of love distinct only of Him. Nawala yung ly. Distinct only of Him. So the kind of love defined by us, the kind of love demonstrated by Him, and the kind of love distinct only of Him. Ibig sabihin, galing sa Diyos at ang Diyos lang ang may ganong uri ng pag-ibig. So let's begin with the kind of love defined by us. Okay. Sa picture you can see here, huhugasan sana ni Lord yung paa ni Pedro. No? Kasi matapos sa isang misyon, inalis ni Lord yung kanyang panlabas na balabal, nagbigkis siya ng tuwalya, kumuha ng palanggana, at nagsimula siyang hugasan ng mga paa ng mga alagad. Isang uri ng pagpapakumbaba na ginawa ng Panginoon. Trabaho lang yun ng isang alipin, yung maghugas ng paa ng mga bisita. Pero ginawa yun ni Lord. He humbled really Himself to the point of no reputation, alang-alang sa bawat isa sa atin. At magpakita rin ng halimbawa, sapagkat ipinapakita na ang halimbawa ng paglilingkod sa Panginoon na hindi yung ikaw ang Diyos, kundi ikaw ay naglilingkod mula sa baba. Kaya pagka sa Diyos ka, anumang paglilingkod na pinakamababa, hindi pangit sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon, kung pinakamababang paglilingkod, mas maigi. Sapagkat you are learning humility. Amen? You are learning humility. Si pastor naman, ba't ako pa inutusan? Magkuskus nung inidoro. How do you think? What do you think? Okay, so Jesus Christ learned it that way. He knows that this is the very example that He has to show to His disciples. Pero itong si Pedro, may iba siyang uri ng alam na pag-ibig para sa Panginoon. Amen. Kasi nung huhugasan na siya ni Lord, sabi, Lord, huwag mo akong hugasan. Ano ang ibig niya sabihin? Lord, hindi ka dapat ganyan. No, hindi mo ako dapat, kasi Panginoon ka, huwag mo akong huhugasan. May uri ng pag-ibig si Pedro sa Panginoon, nakakaiba. Sa unang tingin, tila baga pagrespeto. Di ba? Pagrespeto. Kasi ayaw niya si Lord na pumunta doon sa pinakamababang kalagayan at hugasan ang kanyang paa. Kaya sabi niya, Lord, wag. Okay. So, he showed kind of love
that is respectable of Jesus. Mali ba yung uri ng pag-ibig na yon? Na kung kayo'y nagpapakita ng isang paggalang sa isang leader ng iglesia, ay wag po, pastor. Wag po, pastor. Pero yung pastor nag-i-insist. Wag po. Kumain yung pastor sa bahay ninyo at sabi niya, ako na ho maghuhugas ng plato. Yung pastor na maghuhugas ng plato. Ay, wag ho, pastor. Kami na ho. Ayan. So you're showing a kind of love that is respectful. But you know, this kind of love Peter has for Jesus is defined only by Him. Ganang Kanya. At dahil ganang Kanya, napagsabihan tuloy siya ng Panginoon. Ano sinabi sa kanya ni Lord? Pedro, kung hindi ko hugasan ng paa mo, wala kang bahagi sa akin. Kaya sabi ni Pedro, ay ganun ba, Lord? Paliguan mo na kaya ako. Napaka-weirdo nitong si Pedro, no? But I'm showing you today that there is a kind of love that Christian is showing to God, to Jesus, just defined by you. Mga kapatid, at pag kayong uri ng love na yon, sinasabi natin, tama naman itong expression ng love ko kay Lord. Respectful kay Jesus. Pero at that point in time, that kind of love will not do. Mga kapatid, may ganun tayong uri ng ipinapakitang pag-ibig sa Panginoon. Kaya't ang sabi ng Biblia, baguhin na natin ating mga pag-iisip, huwag tayong umayon sa sanlibutan upang mapagtanto natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko, magbago na kayo ng pag-iisip. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan and be discerning of God's will so that you will know what is the Lord's will for you. Ang kalooban ng Diyos ay inaapuhap, mga kapatid. Hindi ko mo tama sa palagay mo, iyon na yung pag-ibig mo para sa Panginoon. Hindi. Hindi. That's why there is a kind of love to Jesus, to God, we offer, but we offer the kind of love defined by us. Sa sarili nating alam, mga kapatid. So that is the example number 1. Kaya sinabi ni Lord sa Juan 13:8 versikulo 9, muling nagsalita si Pedro, hindi niyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, this is the accurate MBB translation, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, Pedro. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. So that is the example number 1. Kumusta ang love natin kay Lord? It is defined by us or it is really a kind of love that is acceptable to Jesus? Example number 2. Hindi tayo alis kay Pedro. Si Pedro, ito na naman. Ang sabi ni Pedro, Lord. Example number 2. Nag-promise siya, Lord, mamamatay akong katabi mo. Amen. Love ba ito ni Pedro kay Lord? Yes, love ito ni Pedro kay Lord. Kasi ang sabi ng talata, sumagot si Pedro, in John chapter 13, verse 37 to 38, sumagot si Pedro, bakit hindi po ako makakasunod sa iyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko sa iyo. Amen. Sino nag-aalay ng buhay kay Jesus? Tayo. Pero sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay para sa akin, tandaan mo. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila.
Again, a kind of love that is defined only by Peter for Jesus. Tama naman, Pastor, na ibigay natin ang ating buhay kay Jesus. Tama po yon. Pero hanggang saan? Minsan sa iglesia gusto nating banggitin, Lord, mahal kita, maglilingkod ako sa iyo. Kahit anong mangyari. Paglabas ng pintuan ng iglesia, ng gate ng iglesia, kahit daw anong mangyari, naaya sa birthday, nawala na sa gawain. Pero nang umpisal dito, todo pa yung taas ng kamay, mahal na mahal kita, Panginoon. Oh, talagang umiindak. Mahal na mahal kita, Panginoon. Talagang masaya. Kailan may di kita ipagpapalit. Ano pa? Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Alam niyo yung mga kanta natin, tinuturuan tayo na maging tapat sa Panginoon. But sometimes our heart is different. We just know how to sing. We are like Peter, our love for Him is defined by us. Paglabas, nawawala na sa gawain. Mahal ba natin ang Panginoon? Ops, huwag kayong sasagot muna. Limihin natin ang ating mga pagmamahal na binabanggit. Mga kapatid, kaya si Lord nagtatanong, do you love me? And He's asking the same question today. Do you love me? And we know, ipinagkanulo ni Pedro si Lord. Isang araw gusto niyang ibigay ang buhay niya sa Panginoon. Amen. Dadaan sila, Lord, sa ibabaw ng aking bangkay. Sapagat mahal na mahal kita. Pero that kind of love doesn't have an element of consistency. God requires a love that is consistent, people. Isipin nyo na lang kung ang love natin hindi consistent. What will happen to our family kung hindi consistent ang pagmamahal ninyo? Mga kapatid, isang araw naisipan mo na lang, wag nang magsustento. Ano na mangyari? Isang araw ayaw mo nang ipag-drive ang asawa mo. Hello? Pero nung nililigawan mo, grabe ang pagmamahal na ine-express mo sa kanya. Hindi lamang 3 bulaklak, 1 dosenang bulaklak, 1 truck na bulaklak. That's very sad. We know that in showbiz. Di ba? Grabing kasalan, in grande. The following year, naghiwalay. Yung mga artista. Hallelujah. Consistency is the name of the game, people. We will grow as a church if we are all consistent. Consistent in giving your tithes, consistent in attending, consistent in growing. Nadadagdagan ng mga partisipasyon sa gawain sa Panginoon. Pero kung lulubog lilitaw, you will be reaping the same. Aani ka rin ang ginagawa mo. Hindi napapabiro ang Diyos. Ang itinanim ng tao ay aanihin niya. You are called to serve God. Let's make the best out of it, mga kapatid. Let's make the best out of it. Pagkakataon, opportunity. Sunday after Sunday, mahal na mahal kita.
Panginoon. Kailanmay hindi kita ipagpapalit. Hallelujah. So, we see here in the story of Peter, he loves Jesus, but the kind of love he knows is defined by Him. Ito ang pag-ibig na gusto kong ibigay sa iyo, Panginoon. Number 3 example on the defense. No? Example number 3 on the defense of Jesus. Ano itong pag-ibig na pinakita ni Simon? Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang pinakapunong pare at natagpas ang kanang taingan nito. Ang pangalan ng alipin ay ang alipin ng pinakapunong pare. Yung verse, please the verse. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pare at natagpas ang kanang taingan nito. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo nga yan sa lalagyan ang iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko inuman ang kopa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama? So here again, a kind of love Peter displaying. Nung hinuhuli na si Jesus Christ, hindi niya napagtatanto na kailangan maghirap si Jesus Christ. Hindi niya napagtatanto, nabanggitan na siya ng Panginoong Jesus. Sabi niya, dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko, Lord, bago ka masaktan. Isang uri nga naman ng pag-ibig yun, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, Satanas, tumabi ka nga dyan. Hindi napagtatanto ni Pedro na ang kanyang mga pagpapahayag ng kanyang pag-ibig ay mali. At minsan ginagamit pa ni Satanas. At naririto, sa isang okasyon, nang hinuhuli na si Jesus, biglang naging violent si Pedro. Tinaga ang tainga ng isang alipin. At again, sinaway siya ng Panginoon. Ang nabubuhay sa tabak, sabi ng Panginoon, mamamatay sa tabak. At ang sabi niya, sinabi ni Jesus kay Pedro, verse 11, ibalik mo nga yan sa lalagyan. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kopa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama? He may be right, but in a wrong timing. Siguro ma-appreciate ni Lord kung nasa gyera sila at ipagtanggol siya. Pero hindi nasa gyera eh. Ma-appreciate yung ganong uri ng pag-ibig. That's the way we define our love. We are right, but in the wrong place and in the wrong timing. Ano bang halimbawa natin dyan? Sa pagbibigay. Hindi, iipunin ko na lang yung aking tithes. At ibibigay ko ng malakihan. Nung nagbigay ka ng malakihan sa iglesia kasi inipon mo, hindi na kailangan ng church. Kasi ang atas sa atin, mga kapatid, sabi ni San Pablo, sa bawat unang linggo sa bawat unang araw ng linggo, ano yung unang araw ng linggo? Linggo. Sa bawat unang maging kayo sa kalendaryo, ang unang araw ng linggo, linggo. Sabi ni San Pablo, sa bawat unang araw ng linggo, itabi nyo na ang inyong mga ikapo at ibigay sa iglesia. Consistency is the name of the game. Mayroon kang kakaibang pag-ibig sa Diyos, iipunin ko. Para pagbigay ko malaki na. Kaso yung pagbigay mo, your tithe is no longer that appropriate. Kasi yung pangangailangan ng iglesia, nandoon na sa panahon na hindi ka nagbibigay. Ang pangangailangan ng iglesia, nandoon na sa panahon na wala ka. Dumating ka man, hindi ka na kailangan. Kung kailan ka kailangan sa gawain sa Panginoon, nawawala ka. Kung kailan
yan, hindi ka kailangan sa gawain sa Panginoon, nandoon ka because you love God on your own definition. You are not consistent. We are not consistent. Tantuhin natin ang paglilingkod ng panahon para timing tayo. At ang pag-ibig natin ay ma-appreciate ng Panginoon. Ganito, si Pedro, di ba dapat sa panahon ng giyera, doon niya gagawin, ipagtanggol niya si Jesus? Hindi naman giyera, nananalangin nga si Jesus, isusuko nga niya ang buhay para sa ating lahat. Kailangan niyang mamatay. But Peter has a different kind of definition about his love. Kaya nga, ang sabi doon sa kwento, ilang beses tinanong ni Jesus si Peter. Ilang beses? 3. Bakit 3? 3 beses niyang pinagkanulo ang Panginoon. Siguro, sabi ng mga Bible scholar, kasi 3 beses niya pinagkanulo ang Panginoon. Kaya bumawi si Lord. 3 beses din dapat siyang magsabing, I love you, Lord. Pero more than that, mga kapatid, the Lord wanted Peter that his answer is correct this time. Minsan kailangan ulitin para maging tama yung ating mga kapasyahan. Minsan kailangan ulit-ulitin ng mga pangangaral. Pero until when? Para maging tama ang ating mga kapasyahan sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagiging tapat sa Kanya. Sa pag-ibig na nais niya para sa bawat isa sa atin. Ang problema, marunong pa tayo kay Lord. We have our own definition of love. Hindi na muna ako pupunta. Pero parang dinindiman ni Lord na yun na yung panahon na mahalin siya. Number 2, the kind of love Jesus demonstrated. Kita natin yung pag-ibig ni Pedro, medyo sablay, mga kapatid. At natuto tayo sa leksyon. Ngayon, pakita naman natin ang pag-ibig na pinakita ng Panginoon sa Kanya. Truth number 1, this is the love that seeks. Naghahanap. Amen. More than anything else, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay naghahanap ng mga kaluluwang maliligtas. That is the highest expression of God's love. Kaya pag hindi natin yan ginawa, we fail the mission. We fail the mission. Kaya abang maaga pa yung ating mga kapatiran, tinuturuan natin. Kaya sabi ko, ang magbibit-bit ng placard ay yung mga baguhan. Amen. True enough. Natuto silang iwagayway ang banner. Marikina is for Jesus. Hallelujah. Sabi ko, Lord, salamat. Sabagat these people are learning from us to express their faith, to share their faith even by waving the flag. Nandoon na kami sa restaurant, nagpasimuno ako. Yung placard, no? Hinaharang ko sa mga sasakyan. Sabi ko, magbusina. Bumusina yung mga sasakyan. Paglingon kong ganyan, lahat na nakaganyan. Lahat na nakaganyan din sila. Mga baguhan. And I'm happy. Because they're learning to share their faith. That is the love of God. The love that seeks, naghahanap. Bagamat si Pedro dito ay dati nang mananampalataya, backslider, pero hindi naman bawas. Pag ang pag-ibig talaga ng Diyos, talagang hinahanap ka. Iiwanan yung 99 na mga tupa para lang hanapin ang isang naliligaw. Amen.
Ilagay natin sa ating mga puso, mga kapatid, na ang pag-ibig niya ng Diyos ay naghahanap ng kaluluwa. Amen. Pwede tayong gumawa ng ganoon. Bawat isa sa atin. Mag-mentor ng isa. Hanapin natin ang mga kaluluwang pwede tayong maging blessing para sa kanila. We are doing that in our D group, one-on-one. Pero if we can go beyond that, hanapin natin ang mga kapatiran, kaibigan, kahit isa lang, and express the love of God to him or to her. Kahit isa lang. Si Lord hindi pinag-aksayahan ng panahon si Pedro kasi alam niya na ito ang kanyang puso. He seeks Peter. Nangingisda na si Pedro, mga kapatid. Amen. Ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa Juan 21, versikulo 1, pagkatapos nitong muling nagpakita si Jesus, ikatlong pagpapakita ni Jesus mula nang siya'y mabuhay na maguli. Pagkatapos nitong muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, ganito ang nangyari, magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas, na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea at mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. But the intention of the Lord is Peter. So this is it. The love that seeks. Hinanap niya si Pedro. Sino ang naghanap dito kahapon kay Sister Rosalie? Amen. Bless your heart. Sino walang pakialam kung nandoon yung harvest o wala? Bless your heart as well. Sino naghahanap dito sa mga nucleus? Bless your heart. Sino ang walang pakialam kahit wala yung nucleus doon? Bless your heart too. And sad to say, walang nucleus sa Marikina. Pero nandoon yung mga harvest. Hallelujah. Do you love the Lord? Do you love the Lord? Pangatlo, do you love the Lord? It is the love that seeks. Hinahanap. Hinahanap ko rin yung mga wala doon. Sino mga wala kahapon? Taas ang kamay. Okay. But true love seeks. Amen? Concerned pa kayo pag nawawala ang katabi nyo, mga kapatid? Amen. Nagtatanong ba? Nagtatanong ba? Asan si kapatid? That is the only way we will grow. That is the only way we will edify. If the kind of love in us is the kind of love Jesus exemplified by seeking somebody. Praise the Lord kung wala kayo pero nagsishare naman kayo sa iba. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Pero pastor, tama ba yon? Wala ako sa gawain. Nandoon ako sa isang lugar. Nagsishare naman ako. Mayroon ganyan dito sa atin eh. Justification niya yon. Wala sa gawain, pero pag kinumusta ko, nandoon naman ako sa isang lugar, nagsishare ako. Hindi ka nalang makaimik. What do you think? Is that a kind of love defined by Him or the kind of love that the Lord is approved or accepted? May mga katuwiran na ganyang Kristiyano. Di baling wala ako sa church, hindi naman ako nakakalimot kay Lord. What kind of love is that? Is that a love that is defined by you or a love that is not acceptable with Jesus?
I cannot say. I cannot say. That's why each one of us should seek the will of God. The timing is important. The timing is important. Kaya pag wala kayo at talagang kayo ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos, baka kami ang mali. Baka si pastor ang mali. Akala niya ang kalooban ng Diyos ay nandoon ka dapat sa gawain. Baka naman ako ay mali. Amen? Kaya anong ating gagawin? Tantuhin ang kalooban ng Diyos. But I'm preaching this so that we would see. Makita natin ang mga kaibahan, mga kapatid. Then, we have another example here. The kind of love demonstrated by him. Truth number 2. This kind of love does not only seek Peter, but a love that reconcile him to God. Iba yung love na hinahanap. Iba naman yung love na tinatry na i-reconcile. Siguro itong love na tinatry na i-reconcile, medyo matagal nang nawawala kasi si kapatid. Yung love na hinahanap lang, 1 linggo lang siguro yung wala, hinahanap. Pero pagka 1 taon nang wala, you need a love that reconciles. Amen? Not only the love that seeks, but the love that reconcile. Anong ibig sabihin? Baka 1 taon nang wala kasi may kaaway sa church. O sa assembly. 1 araw wala kasi nagtampo na sa Panginoon. Ay kailangan ipanumbalik ang relasyon sa Diyos. So this is what the Lord did to Peter. Matapos niyang i-reach out si Peter, here's the reconciliation, John 21 verse 12 and 13. Sabi ni Lord, halik kayo at mag-agahan kayo. Kasi galing sa pangingida si Pedro, alam niyo ba kung sino naghanda ng agahan? Si Lord. Hallelujah. Anong ginawa ni Lord sa beach? Habang hinihintay yung mga mangingisda, nag-ihaw siya. Akala niyo si Lord, hindi na mag-ihaw. Sabi ni Jesus, isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Nahihiya sila, nag-backslide sila, tinalikuran nila si Lord. Pero nabalitaan nila, nabuhay si Lord. Ayan si Lord, nagpakita sa atin. Walang imik. Walang imik sila. Hindi nila matanong si Jesus. Nahihiya. Amen. Sinong lumapit? Verse 13? Verse 13? Lumapit si Jesus. Wow, the kind of love Jesus has for every one of us. Kahit tayo nahihiya, lalapitan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Lalapitan tayo. Si Lord na ang nagkusa, si Lord na ang nag-initiate. Kasi yung mga alagad nahihiya. Ganun naman talaga mga kapatid, pag may nagawa tayong kasalanan, nahihiya tayo. Normal yon. Naalala nyo si Adan at saka si Eva, nakagawa ng kasalanan. Nahiya, nagtago. Ganun ang ibinubunsod ng kasalanan. Lalo't nabubunyag ang kasalanan, hiyang-hiya tayo. Pero wag mag-alala. Amen? Wag mag-alala because your failure will not disqualify you in the reconciliation program by the Lord. Your failure does not disqualify you. Amen. Our failure does not disqualify us.
for the Lord not to seek us and reconcile us to Him. That is the love of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Marami tayong failure sa buhay, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero isipin natin ngayon na mas mataas talaga ang uri ng pag-ibig na ipinapakita ng Diyos sa atin, that our failure in no way at any point disqualify you. Hindi ka disqualified. Hallelujah. The Lord will seek you, the Lord will reconcile you, just like what He did to Peter. So this is the love demonstrated by Him. He's not only died on the cross, sabi ng Romans 5 verse 8, di ba? God demonstrate His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Not only on the dying of the cross, even in the time of resurrection, He seeks, He reconciled people. But of course, the cross is the foundation of all this reconciliation that we are talking about. Hallelujah. Hallelujah. God loves us. Jesus loves us, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. At iyan ang pag-ibig na pinapangalandakan natin. Hallelujah. We thank the Lord. Kaya sabi ni Lord, hali kayo. Nag-ready na siya ng agahan. Lumapit si Jesus, verse 13. Kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang kanyang inihaw na isda. Hallelujah. This is the way the Lord reconciles us. May kainan muna. May kainan. Kaya yung kainan natin, hindi nawawala, mga kapatid. Amen. Masaya ba kayo? May kainan palagi. Kainan muna. At pagkatapos kumain, eto na. Busog na. Ano nang kasunod? Pedro. Pedro, mahal mo ba ako? Pagkatapos, kumain. Ano yon? Ano yon eh? Style yon. Kaya pag meron kayong i-correct, pakainin nyo muna. Amen? Meron kayong itutuwid, pakainin nyo muna. Di ba yung ini-electric chair? Pinapakain muna ng marami. Hallelujah. That's the way it is. Matuto tayo kay Lord. Brother Chi, pakakainin ka muna ni Lord. Hallelujah. Nagtitreat ba si Lord? Na-treat na ba kayo ng katabi niya? Na-treat na? Saan? Sa Jollibee? Sa Et All You Can? Sa Sangyup? O sa ice cream lang? So whatever it is, marunong mag-treat si Lord. When He wanted to seek and reconcile. Bahagi yun eh. Bahagi yun. Bakit kaya kailangan busog? Busog na si Pedro. Sabi Lord, Pedro, mahal mo ba ako? Lord, binusog mo na ako. Siyempre naman, Lord, wala akong utang na loob. Busog na ako. Tapos sasabihin ko, galit ako sa'yo. Hindi na magagawa. Busog na. Amen? So, if you want peace with somebody, pakainin. Hindi na yung makakatanggi. Pag sinabi mong, galit ka pa ba sa akin? Ay, hindi na. Amen? Amen? Hindi na kasi busog na. Hallelujah. So anyway, the kind of reconciliation Jesus shown, hallelujah,
Banguri ng pag-ibig. Then the last one, the truth, number 3, it is the love that restores. The one that seeks, the one that reconcile, and the one that restores. Dapat mapanumbalik yung dating ugnayan. Kasi si Pedro, sinabihan siya na siya yung pinaka-leader eh. Papakainin niya ang mga tupa. Nag-backslide siya. So, hindi naman nawawala yung calling ni Lord sa kanya, yung plano ni Lord sa kanya. Pedro, ikaw pa rin. Amen. Ikaw pa rin. Kaya sabi, mahal mo ba ako, Pedro? Mahal kita, Lord, sabi ni Pedro. Sabi ni Lord, ay, kung gano'n, di pakainin mo ang aking mga batang tupa. So, reconciliation. Peter is being restored, restoration. Peter is being restored to be the shepherd. Amen. Shepherd. This may be contrary to what we know. Pagka nagkamali, pag gusto mong bumalik, dito ka uli. Sa ilalim ka, magsimula ka uli sa uno. Pero parang hindi ganon dito, no? Sabi, nagkamali si Pedro nung nireconcile, pero the process shows that Peter is willing. Sinik ni Lord, ando doon naman si Pedro, hindi naman siya nag-VIP, nireconcile ni Lord si Pedro, ando naman si Pedro, grateful siya. Nang tinanong ni Lord si Pedro, sinabi naman niya, mahal naman kita, Panginoon. So, nando doon naman mga kapatid. So, the restoration was also immediate. No? It was immediate. Anong ibig sabihin? Si Pedro, ikaw ang magpapakain pa rin ng aking mga tupa. Amen. Kasi si Pedro, ang tawag talaga sa kanya ni Lord ay maging leader ng church sa Matthew chapter 16. Sabi kasi ni Lord, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. So, si Pedro ang binili na noon. At dumating nga po yung panahon nang umakyat na si Lord sa langit, si Pedro po ang naging leader ng iglesia. Pero ito ang isang katotohanan, hindi siya nakarating ng Roma, katulad ng inaangkin ng ibang relihiyon. So, he was restored to his original calling. Kasi sabi ni Lord, pakainin mo ang aking mga tupa. Siya pa rin naman yung leader. Siya pa rin yung shepherd. So, what a kind of restoration, mga kapatid. Ganon si Lord eh. Pag nakita ni Lord na totoo na ang ating paglilingkod sa Panginoon, He will restore you to where you are before. So, Peter was restored. Kaya ang sagot rito ni Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo namang mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya na Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. And last point, regarding this story, the kind of love that is distinct only of Him. Yung una, the kind of love defined by us. Number 2, the kind of love demonstrated by Him. Medyo hawig na ito doon sa pangalawa. Yung pangatlo, the kind of love distinct only of Him. Siya lang ang mayroon nito. No? Yung nauna naman, when He seeks, when He reconcile, when He restores, original naman yan ng Diyos. Mga kapatid. So, but anyway, for the sake of exposition, let's put it this way. Point number 3, that the kind of love distinct only of Him. No?
So, express love number 1, it is love that is confessed. Amen. Si Lord, pagka siya nagmahal at pagka nagdemand ng pagmamahal sa atin, gusto niya na ang pag-ibig na ito ay naikukumpisal. Amen. Kaya sabi natin kanina, mayroon na ba nagsabing, mahal mo ba ako? O kaya sinabihan ka bang, I love you too? Because the Lord Jesus want confession. No? Hindi pwedeng mahal mo si Lord na walang expression, mga kapatid. Kaya sa bawat pangangaral natin, gusto nating may application. Yung natutunan natin, gusto natin i-express. Not only by confession, but by expression as well. Well, expression is one way of confession, and confession is one way of expression. Yung ipapahayag mo ang iyong pagmamahal. Kasi katulad ng pananampalataya, kung wala itong gawa, ang pananampalataya ay patay. Ganon din naman sa pagmamahal sa Diyos. Kung ang pagmamahal mo sa Diyos ay walang gawa, yan din ay patay. At yan ay malamang-lamang pag-ibig, pagmamahal mo sa Diyos na ikaw ang nagbigay kahulugan lamang. So, kailangan mayroong kapahayagan ang ating pagmamahal, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, kausap ni Lord si Pedro, the only appropriate confession is that he wanted to hear from Peter that Peter loves him. Amen. Afterwards, nagkaroon na ng pagkakataon si Pedro na i-express niya ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ibang mga ekspresyon. Katulad ng pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapagaling sa mga may sakit. Mga ekspresyon na po yon. Pero pagkatapos, minsan, sa isang pagkakataon, katulad nito, I cannot ask you to apply what you have learned. Pumunta na kagad kayo doon sa labas kasi may gawain nga tayo dito. So sometimes, or most of the time, ang ating pamamaraan ng pag-i-express ng pag-ibig natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating mga pagkanta. Amen. Pero siyempre, hindi dapat nalilimitahan sa pagkanta, maipakita ito sa araw-araw ng ating mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Nagsisimula marahil sa pagkanta, pero hindi dapat nalilimitahan sa pagkanta. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Tapos, kailan may di kita ipagpapalit. Dapat makita yon. Hindi lamang sa araw ng linggo na hindi nyo ipinagpalit si Lord kasi nandito kayo, kundi pati sa araw-araw ng ating mga buhay. So the kind of love that is distinct only of the Lord is that a love that needs expression. Pastor, ganon din naman tayo. The kind of love that is distinct of the Lord, the love that needs confession. Pastor, ganon din naman tayo. Kailangan nating makarinig ng I love you. Opo, pero kanino tayo natuto? Sa Panginoon. We do say we love God because He first loved us. Amen. Mahal kasi tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, confession is needed. Kaya 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Tapos, gustong marinig ito ni Lord kay Pedro. Wala sa record sa Biblia na may ganitong confession si Pedro, kundi ito lang. No? So, our love for God, let me conclude, that our love for God is not completed unless we confess, unless we express. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi kompleto hanggat hindi namumutawi ito sa ating mga bibig. Amen. Hallelujah. Yes. So that is what the Lord wanted to Peter, in this kind of love is only distinct of Him. Ang dahilan nito, mga kapatid, that this kind of love is only distinct of Him because He honored the Word
No, he honored the word more than anything. Ang Diyos ay gumagalang sa pagbigkas ng salita. Jesus Christ is the word, and the word is very important to him. Ang mga pananalita ay napakahalaga sa kanya. Nang likhain niya ang sanlibutan, wala namang ginawa ang amang Diyos, kundi magsalita. Mamutawi sa kanyang bibig. Alin? Yung paglikha na ginawa niya maliban sa tao. Magkaroon. It is purely by expressing, it is purely by confessing, it is purely by saying, and things happen. That's why the Lord Jesus Christ is so putting emphasis on the confession of our love also to Him. Napakahalaga kasi ng pananalita. Life and death is in the power of the tongue. Ang buhay at ang kamatayan ay nasa kapangyarihan ng inyong mga dila. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya mangumpisal ng positibo, sapagat ganun siya ka-importante. That's why the confession of Peter is very important. And he wanted, the Lord Jesus Christ wanted at the same time, when you confess that you love God, you are fortifying yourself about that kind of love. Pinagtitibay mo ang pag-ibig mo sa Diyos pagka narinig mo ang sarili mong confession, narinig mo ng sarili mong tainga. Napakahalaga. Napakahalagang marinig ng kapatiran na mahal mo si Jesus. Napakahalaga higit sa lahat na marinig mo sa sarili mo na mahal mo si Jesus. Anong epekto nito na marinig mo sa sarili mo? You will be truthful to yourself. Magiging totoo ka sa sarili mo, hindi mo lilinlangin, hindi mo dadayain ang sarili mo. Amen. Nakapangako kang mahal mo ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, I love you, Lord. Pakinggan nyo ang confession nyo. I love you, Lord. Narinig nyo? Isa pa. I love you, Lord. Wow. Saan galing yon? Pinagtitibay nito ang commitment mo na magmahal sa Panginoon. We cannot underestimate the power of confession in the Bible. Pag may kasalanan, ang sabi ng Biblia, ipahayag mo. Amen? Ang iyong pagmamahal ay ang iyong kasalanan sa Panginoon. The power of confession. You can only be forgiven if you confess. Ang nagtatago ng kasalanan ay hindi pinagpapala. Anong gagawin doon sa kasalanan? Ipahayag mo. Ipahayag mo. Confess to whom? To God. And also to one another. The importance of confession even to one another. Ipahayag mo. Of course, as I was saying, confession in the mouth includes the expression of our works for the Lord. Number 2, express love. Number 2, love that care for others. Only distinct for Jesus. Kaya nang sinabi ni Pedro, Lord, mahal kita, ang kasunod na salita ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Nabanggit ko na kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay naghahanap ng kaluluwang maliligtas. Mga kapatid, this is what the essence of reaching out for Peter. Para sa iba. Pakainin mo, Pedro, ang aking mga tupa. Ang totoong pag-ibig ay nagmamalasakit sa iba. Amen. Si Pedro, shepherd siya, sheep yung kanyang pakakainin. Ako pastor, hindi naman ako katulad ni Pedro, apostol si Pedro.
o pastor si Pedro. Ako, ordinaryong Kristiyano lang. Whether you are an ordinary Christian or not an ordinary Christian, you have the responsibility to care for others. Amen. That's why I challenged you a while ago. You can find one from among your peers, friend. Invest your time to him, to her. Maglaan. Akayin kay Kristo ang kakilalang ito. Because this is the love that God is showing us, is sharing us. Sabi natin, alam natin, mas mataas ang pag-ibig na alam natin. Oh, ito na nga yung mataas na pag-ibig na alam natin. Caring for others. Hallelujah. Amen. Feed my sheep. It is a love that cares for others. That's why in John 13:34-35, isang bagong utos, ang sabi ng Panginoon, itong utos na ito, bago, ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. It is only by love that we can do that. That we can feed the sheep, we can take care of somebody else. It is only by love. Kaya sabi ni Lord, ito ang ugat. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Amen. Pagmamahal kay Kristo, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Bagong utos na ito, mga kapatid, kasi ang dating utos, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun yung dating utos, di ba? Yun yung asalumang tipan. Tinanong si Lord, ano ba ang dakilang utos? Ang dakilang utos ay, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at kalakasan. Yan ang pinakadakilang utos. Pagmamahal sa Diyos. Tapos, sabi ni Lord, mahalin mo rin ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun yung lumang utos. Tapos si Lord, ito na yung bago. May bago tayo, sabi ni Lord. Ano yung bago, Lord, sa pagmamahal sa kapwa? Ito ang bagong utos, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. So, hindi na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili kasi we fail in that. No? Bagsak tayo dyan. Yan ang pagmamahal ng tao sa sanlibutan. Mahal niya ang kanyang kapwa, katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Oh, sarili yung iniisip. Kaya pag hindi nakapakanan ng sarili, bakit kita mamahalin? Failure ang tao dyan. Pag inisip mo na ang kapakanan mo, hindi ka na magmamahal sa iba. Ay sabi ni Lord, palitan natin, baguhin natin. Hindi maganda ang utos na yan. Ito na ngayon ang bagong utos. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ang batayan ng pagmamahal sa iba ay ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Kung kayo'y magmahalan sa isa't isa, verse 35, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Naramdaman nyo na ba ang pagmamahal ng inyong kapatid sa Panginoon? Hallelujah. Sa paanong paraan? Naramdaman mo na ba ang pagmamahal ng katabi mo sa iyo? Panahon na para iparamdam. Panahon na para iparamdam. Baka wala man lamang kayong nararamdaman na mahal kayo ni kapatid. Hello? O baka naman kayo ay nagkukulang sa pagpaparamdam. Magdala naman kayo ng chocolate. Magdala kayo ng candy, katulad ni Austin. Austin loves. Hallelujah. Pastor, pag Pasko naman kaya tuloy, ang sabi ng kanta, sana araw-araw ay Pasko. Kasi sa pagpasko lang nagpaparamdam ng pagmamahal. Dalhan nyo naman yung gulay na langka. Pag nagkainan, mag-share naman kayo ng inyong mga ulam.
Pagmamahal ba yun? Aba, opo. Banggitan nyo naman, huwag ka mag-alala kapatid, ipinagpipray kita. Hallelujah. Narinig mong pa walang pamasahe. Eto kapatid, 100 pamasahe mo. Walang pangbayad sa contribution. Ako na ang sasagot. Pag nagmahalan tayo, malalaman ng sanlibutan na tayo nga'y mga alagad ni Kristo. Gusto kong maging Kristiyano. Pag mararamdaman ko ang pagmamahal sa bawat isa sa inyo. Magmahalan kayo. Amen? Huwag na nga yan. Sungit-sungit niyan. Huwag na nga yan. Killjoy ang taong yan. Huwag na nga yan. Palagi niya akong pinupuna. Mga kapatid, hindi tayo nagmamahal dahil may dahilan. Tayo nagmamahal dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal ko. Ano bang pagmamahal ni Jesus? Hindi ba niya hinanap si Pedro? Nagkasala na si Pedro? Hindi ba kanya hinanap ang sabi niya, sino bang lumapit sa akin kay lamay? Wala akong siniisa man ipagtatabuyan sa sino mang lumalapit sa akin. Pangit maganda. Amen. Minsan, gusto lang natin tabihan yung maganda. Guwapo. Diba? Pag tinabihan ka ng pangit at may tato, lumayas ka nga dyan, para ka magnanakaw. Pag tinabihan ka ng guwapo, ay. We love anyone. Sino man sila. Tuloy sabi ni Mrs. May pinulot akong pusa. Doon sa compound namin. Kapalit yung namatay. Sabi ko, palitan natin yung namatay kong pusa. Nakakita ako na pag-alagalang pusa. Ang cute! Ang cute na pusa talaga. Tama-tama kagabi, umakyat doon sa second floor. Pinasok ko na sa kulong. Ando, nakakulong. Sabi ko, sasabihin ko na lang yung gwardiya pag may naghanap. Baka mayroong mayari. Andito sa akin. Sabi ni Mrs., ano ka? Sabi niya, namimili ka eh. Ang daming andusing doon, ang papangit na pusa. Bakit hindi yun inaampun natin? Ang papangit, sabi ko, nakita ko kasi magandang, sabi ko, sayang naman kung mapapariwara lang ito, ang cute pa naman. Yung pangit. Paano pag napariwara? O ano, ihahatin nyo kasi maganda. Pagpahit pa, sumakay ka mag-isa mo. May daya. Madaya ang puso natin, ano? Kaya sabi ni Lord, magmahalan kayo, pero this time, hindi katulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Pangit man, maganda man, mahalin natin. May pera man, wala, mahalin natin. Tabihan natin sa upuan. Tinatabihan nyo yung may baon lang na masarap na ulam. Yung gulay lang ang dalang ulam, hindi matabihan, hindi makakwentuhan. Do you love me? Sabi ni Lord, do you love me? For the third time, do you love me? I love you, Lord, and I live
you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Can I have, Kuya Del? Rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Aawitin natin siya ulit. This time may accompaniment. Pero bago natin awitin, muli, hallelujah. Can we just come before the Lord continually with an open hearts, open mind? Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Humingi tayo ng tawad kung tayo ay nakakita ng pagkukulang, pagkakamali. Hallelujah. Lord, yes, our failure does not disqualify us from your love, Jesus. Hallelujah. Your love is sweet and marvelous, Jesus. You love us so much. Yes, hallelujah. We linger in your love, Lord. Oh, yes, hallelujah. Ano man ang kalagayan natin, mga kapatid, may problema ka man, mahal ka ng Panginoon. Take joy.